Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit-init na balita, 8 hepe ng Philippine National Police ang nirelieve sa pwesto ni PNP Chief Nicolas Torre III. Ayon kay Torre, madaragdagan pang masisibak na hepe ng pulisya bilang sa mga probinsya. Ang dahilan sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Torre III dahil sa kabiguan ipatupad ang mabilis na pagtugon sa tawag sa 911. Sabi ni Torre, sibak sa pwesto ang mga chief of police dahil hindi nasunod ang kanyang direktiba na 5-minute response time. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, ang mga na-release sa pwesto ay ang mga chief of police ng Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati. Sabi ni Torre, hindi talaga kakayanin ang 5-minute response time kung hindi makakapag-command ng maayos ang mga chief of police. Dagdag pa ni Torre, may mga susunod pang matatanggal sa pwesto. Katulad na lang sa binisita niya kahapon na Central Visayas, kung saan may mga pwesto ng provincial director ang idideklarang bakante. Marami naman daw nakalinya na papalit sa mga matatanggal na opisyal. Bago inanunsyo ang release ng 8 chief of police ay nag-ikot muna si PNP Chief Torre sa ilang eskwelahan ngayong unang araw ng balik eskwela. Balik si Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Patay sa pamamaril ang isang lalaking empleyado ng Kamara. Ang krimen nangyari sa gitna ng selebrasyon ng kaarawan ng kanyang anak. Balitang hatid ni James Agustin. Ang masayasa ng pagdiriwang ng ikapitong kaarawan ng isang batang babae na bulabog matapos barili ng kanyang tatay sa clubhouse na ito sa isang subdivision sa Barangay Commonwealth, Quezon City mag-alas 3 ng hapon kahapon. Naisugod pa sa ospital ang 63 taong gulang na biktima pero kalaunan ay binawian ng buhay. Bunsod ang tama ng bala ng baril sa ulo. Kinumpirma ng Quezon City Police District na empleyado ng Kamara ang biktima. After nila na putukan yung victim natin, pag-exit nila doon sa gate 1, ay pinutukan ulit nila yung guardhouse doon. Sa imbestigasyon ng pulisya, napag-alaman na pasado alas 12 pa lang ng tanghali ay pumasok na sa gate 2 ng subdivision ng 2 salari na nakasakay sa motorsiklo. Sa initial na investigasyon po namin ay well-planned itong krimen na ito. Talagang pinag-aralan nila ng maigi itong lugar, kaya gumamit sila ng peking ID and iniwan po nila ito nung umiskapo na po sila. Inalam pa ng pulisya ang posibleng motibo sa krimen. Hawak na rin nila ang makakuha ng CCTV cameras ng subdivision. Meron po tayong possible na identify na motibo, persons of interest, but right now ongoing pa po ang ating backtracking at ang ating investigasyon. Nakuha ang 2 basyon ng bala sa pinangyarihan ng pamamaril. Nagkasana ng manhunt operations ang QCPD para mahuli ang mga salarin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaabot ng pakikiramay si House Speaker Martin Romualdez sa mga naulila ng pinatay na empleyado. Kinundin na rin ng Kamara ang pagpatay sa kanya. Samantala nabulabog po ang mga taga-barangay Nunukan sa Cebu, Tawi-Tawi dahil sa isang buhawi. Napatakbo sa takot ang mga residente. Nilipad ang isang yero mula po sa isang bubong ng bahay dahil sa hagupit ng buhawi. May ilang debris rin na tinangay sa ere. Ilang residente ang napatago sa glit at hinintay mawala ang buhawi. Wala namang naiulat na nasaktan. Magkahalong ulan at yelo o hail naman ang naranasan sa barangay Malasila sa Makilala, Cotabato. Sinabayan din po yan ng malalakas na bayo ng hangin. Nasira tuloy ang ilang puno. Binaha naman ang ilang lugar sa barangay Ahong sa Sibulan, Negros Oriental dulot ng malakas na pag-ulan.
Nagpasaklolo na ang ilang residente na na-trap sa kanilang mga bahay. Stranded ang ilang motorista sa ilang binahang kalsada. Humupa rin po ang baha kalaunan. Ngayong unang araw ng balik eskwela, nakataas ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Tatagal hanggang alas 10 mamayang gabi ang nasabing babala. Posible rin ang mga local thunderstorms sa ilan pang bahagi ng Luzon. May mga panandaliang ulan din sa Visayas, Bicol Region, Cagayan Valley, Aurora at Quezon na dala naman ng mainit na easterlies. Higit namang mataas ang tsansa ng ulan sa Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone. Halos buong bansa, kasama na ang Metro Manila, ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Halos 27 milyong estudyante ang nagbalik eskwela ngayong Lunes. Sa isa pong eskwelahan sa Malabuan, lumang problema na baha ang sumalubong sa mag-aaral dahil sa ulan po at high tide. Balitang hatid ni Bea Pinlac. First day of school. Excited ang grade 3 student na si Blessy. Makatapos po agad ng school. Para po makatulong agad sa magulang. Maaga siyang hinatid ng kanyang nanay ngayong umaga. Ang sumalubong sa kanila, kaunting baha sa labas ng paaralan matapos mag-pump sa kalsada ang tauhan ng Malabon Elementary School ng bahang naipon mula sa loob ng paaralan. Ang paalala ng nanay ni Blessy sa kanya, antayin niyo lang ako, huwag siyang lulusong, basta wag dahan-dahan sa paglalakad, baka mamaya madulas eh. ang ilang magulang na naghatid ng anak, nangangamba rin lalo't tag-ulan na ngayon. Minsan pinapahatid ko siya sa papa niya, nag-i-trike lang. Kasi mas malaki yung baha dito sa may ani. Minsan hanggang dito siya sa may tuhod. Sasabihan ko po pag naulan, maglalabas, antayin kung sino susundo sa kanya. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng paaralan, hindi makakaapekto sa pag-aaral ng mga bata ang baha. Yung area po na may baha ay may tubig dyan, ay hindi naman po dyan pumupunta yung mga bata. At saka yung area niyan, may daanan po yung mga bata namin na papunta dun sa classroom. Yung mga classroom po hindi affected kapag nagkakaroon po ng pagbaha. Meron din silang ginagamit na submersible pumping equipment para ma-manage ang baha. At tumatalima daw sila sa class suspension na ipinapatupad ng Malabon LGU. Nagsagawa ng pre-opening of classes sa paaralan nitong Biyernes para sa 3,200 mag-aaral. Inaasahan pang tataas ang bilang ng enrollees ngayong taon. Ngayon sigurado lahat ng bata na naka-enroll last year ay papasok na silang lahat 100%. Nag-a-accept pa po kami ng mga enrollees, mga transferred in. Yan po, galing sa mga ibang paaralan. Hanggang next week, pwede pa po kami magtanggap. Ngayong araw hanggang bukas, sasailalim sa reading and math assessment ang mga mag-aaral para malaman kung sino-sino yung bibigyan ng libreng intervention program ng paaralan. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasabay ng pagbubukas ng klase, nagkilos protesta ang Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers sa Mendiola sa Maynila. Kasama sa kanilang panawagan sa Department of Education ang mas mataas na sahod ng mga guro, karagdagang classrooms, at maging sapat at updated ang mga gamit sa pagtuturo at pag-aaral. Mag-iikot daw ang ACT Teachers para obserbahan ang iba pang problemang hinaharap ng ilang pang eskwelahan ngayong unang araw ng pasukan. Sabi ng DepEd, matagal ng problema ang kakulangan sa mga classroom na tuloy-tuloy rin daw namang tinutugunan. Target daw nilang maabot sa susunod na taon ang 105,000 classroom mula sa private-public partnerships. Wala pa silang pahayag sa iba pang panawagan ng ACT Teachers. Budol naman kayo! Hindi budol yan, pinaliwanag ko nga siya. Ano? Grabe naman kayo maningil! Terminal 3 to Terminal 2, 1 to? Grabe naman yan kuya! Ano ba yung taxi mo? Oh? Laking gulat ng mga pasaherong yan matapos silang singilin ng 1,200 pesos na pamasahe mula NAIA Terminal 3 pa NAIA Terminal 2. Kwento ng pasahero, napag-usapan nila ng driver na gagamitin ang metro ng taxi. Pero sa viral videos, imbis na sa metro, nakalagay ang pamasahe sa cellphone. Napilitan na lang daw silang magbayad dahil mahuhuli na sila sa kanilang flight.
Sa ngayon, pinakansela na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang lisensya ng driver at pinagpapaliwanag ang operator na taxi hub. Sa isang pahayag, sinabi naman ng pamunuan ng taxi hub management na nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon. Humihingi sila ng paumanhin sa pasahero at i-refund daw ang sobrang siningil na pamasahe. Sinisika pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng taxi driver. Sa ating mga motorista, may big-time oil price hike bukas. Sa anunsyo ng mga oil company, madaragdagan ng 1 peso and 80 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at gasolina. 5 sunod-sunod na linggo na pong tumataas ang presyo ng gasolina, habang ikatlong linggo naman para sa diesel. May taas presyo rin po ang Shell at Sea Oil para sa kerosene na 1 peso and 50 centavos kada litro. Ikalawang sunod na price hike naman bukas para sa kerosene. Nasa 4 na Pilipino sa Israel ang sugatan matapos magpakawalan ng airstrikes ang Iran. Ayon sa ating embahada sa Tel Aviv, isang Pinay ang kritikal sa intensive care unit ng isang ospital matapos tamaan sa puso at baga. Sa hiwalay na ospital, isa pang Pinay ang inoperahan at isang Pinoy ang nagkasugat sa braso at binti. Wala pang update ang embahada sa kondisyon ng ika-4 na Pinoy. Sarado muna ang tanggapan ng ating embahada sa Tel Aviv alinsunod sa guidelines ng Israel Defense Forces. Maaari pa ring tawagan ang ating embahada, Migrant Workers Office at Overseas Welfare Office sa Israel kung kailangan ng tulong. Nagbabala na rin ang ating embahada sa Tehran, Iran na iwasang lumabas dahil gumaganti ng airstrikes ang Israel. Wala pang napaulat na nasaktang Pinoy sa Iran. Sa tala ng mga opisyal sa Israel, nasa 13 ang patay at mahigit 300 ang sugatan sa pinakawalang airstrikes ng Iran mula noong Biyernes. Sabi naman ng Iranian Health Ministry, mahigit 200 ang patay mula naman sa pag-atake ng Israel. 70% riyan ay mga sibilyan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nauwi po sa pananaksak ang isang inuman sa Tinambak, Camarines Sur. Chris, ano ang ugat naman itong krimen na ito? Connie, nagtalo raw ang sospek at biktima bago mangyari ang pananaksak. Base sa investigasyon, kasama ng dalawa ang iba pa nilang kaibigan habang nagiinuman sa Barangay Bataan. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang manaksak ang 47 anyos na sospek. Agad siyang tumakas. Nagtamo ng 2 saksak sa dibdib ang biktima na idineklarang dead on arrival sa ospital. Nahuli kalaunan ng sospek, na-recover sa kanya ang ginamit niyang patalim. Wala siyang pahayag. Sinalakay naman ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection ang 2 iligal umanong imbakan ng produktong petrolyo sa Lubao, Pampanga. Nagugat ito sa reklamo ng masangsang na amoy sa lugar. Ayon sa mga otoridad, posibleng bahagi ng paihi modus ang naturang imbakan. Yan yung iligal na pagdidiskarga ng oil tanker ng laman nito sa maliliit na lagayan para ibenta. Sa unang operasyon, nakumpiska ang 32 container ng petrolyo, tangke, truck, mga resibo at cash na mahigit 279,000 pesos. Sa isa pang imbakan na itinuro raw na isa sa mga unang naaresto, may nakuha ring mga container ng petrolyo at ilang truck na ginagamit umano sa pagbiyahe sa krudo. 16 ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. Wala silang pahayag. Happy Monday mga mare at pare! Kinoronahan na ang mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas. Binibining Pilipinas International 2025 is none other than Binibini number 25! Si Katrina Ann Johnson ng Davao ang Binibining Pilipinas International 2025. Binibining Pilipinas Globe, si Annabel May McDonald ng Iligan City. First runner-up, si Dalia Catab ng Las Piñas. At second runner-up, si Kathleen Enid Espinido ng Siargao. Bago yan, hinarana ng P-Pop Kings SB19 ng candidates sa evening gown competition at looking handsome sa kanilang OOTD. Huli kam sa Coronadal City, sinuntok at sinipa ang lalaki ng isang grupo.
Nangyari yan itong Sabado sa labas ng isang bar. Natigil ang anggulo nang may mamagitan na raw na ilang tricycle driver. Ayon sa uploader ng video, batay sa narinig niya, ay pinagtulungang bugbugin ng lalaki dahil sa umano'y pambabastos sa kasamang babae ng grupo. Matapos ang gulo, umalis din ang mga sangkot. Iniimbestigahan na ng Coronadal City Police at inaalam kung sino ang mga sangkot sa insidente. Balik kulungan ng isang tulak umano ng droga matapos mahulihan ng mahigit 300,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Valenzuela. Ang suspect itinangging kanyang nakuhang ebidensya. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Pagbigay ng hudyat na positibong drug buy-bust operation, dali-daling tumakbo ang mga tauhan ng Valenzuela Police para hulihin ang 52 anyos na lalaking ito sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Ang lalaki, pinadapa at pinosasan. Nasabat sa kanyang 2 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos. Malaking tulak na po siya dito sa area ng Valenzuela sapagkat tumahawak po siya ng hindi bababa sa 50 grams na nagkakahalaga ng more or less nasa kalahating milyon na yung halaga nito. Ang ilang parokyano ng suspect, online daw bumibili sa kanya. Iba-iba na yung kanilang mga parokyano, so street level yung ating tinitingnan dito. Ito, pwede kang bumili sa kanya sa kanilang bahay. Pwede rin naman sa online mode of transaction. Ang suspect, napag-alaman na labas-masok sa kulungan ayon sa pulisya. 4 na beses na raw siyang nakulong dahil din sa iligal na droga. Ang matipid na pahayag ng suspect, Hindi po akin yun. Sa korte na lang po ako magsasalita. reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isinampa laban sa suspect na nakakulong sa Valenzuela City Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nasawi ang isang batang lalaki sa Malapatan, Sarangani matapos umanong makagat ng asong gala. Cecil, anong nangyari? Rafi, nilalaro raw noon ng biktima ang aso nang makagat siya nito. Ayon sa Sarangani Provincial Health Office, noong May 18 pa nakagat ang bata pero hindi siya agad nagsabi sa kanyang mga magulang. June 9 na nang nadala sa ospital ang biktima matapos makitaan ng mga sintomas ng rabies. Naturukan pa ang bata ng first dose ng anti-rabies vaccine pero namatay rin kinabukasan. Agad namang hinanap ng mga otoridad ang aso pero nadiskubring kinatay at pinagsaluhan na ito ng nasa 30 tao. Ayon sa mga otoridad, hindi naka-isolate ang mga nagsalo-salo na binakunahan na rin ng kontra-rabies. Wala silang pahayag, pati ang mga kaanak ng nasawing bata. Sa Davao City, nahuli kam ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa tumatawid na lola. Maluwag at wala gaanong dumaraang sasakyan sa kalsadang yan sa Barangay Bato noong June 11. Maya-maya, makikitang tumatawid ang biktima. Bago pa man makarating sa kabilang kalsada, isang motorsiklo ang sumulpot at natumbok si lola. Nagtamo ng matinding sugat sa katawan ang 80 anyos na biktima na kanyang ikinasawi. Ayon sa pulisya, menor de edad na lalaking rider ang nakabangga sa biktima. Nakatakda siyang i-turn over sa Davao City Social Welfare and Development Office para sa gagawing intervention. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kanyang mga magulang. After ma-evict sa bahay ni Kuya ang duo ni Shuve Etrata at Clarice de Guzman, may new task ang Shukla dahil kabilang sila sa Duo House Challengers kasama ang iba pang ex-housemates. Overwhelming support and love din ang natanggap ng Shukla sa outside world. Ang latest hatid ni Nelson Canlas. Mula sa loob ng bahay ni Kuya hanggang sa outside world, bumuhos ang emosyon ng latest duo evictee sa PBB Celebrity Collab Edition na sina Shuve Etrata at Clarice de Guzman, aka Shukla. Sa paglabas ng Shukla, they were still wearing their best smiles. Angat din ang kanilang bubbly personalities na minahal na ng taong bayan. Ang dami kong naging struggle sa bahay po ni Kuya. Pero because of them, my dream turned into a reality.
Fried chicken ang unang hinanap ni Shuvi. Imagine mo isang drumstick, 5 tao. 5 tao ang kakasya dyan. Tumaba din kami doon kasi ang kinakain nga namin kasi walang karne, puro chips. Chips sa kanin. Of course, may pa-warm welcome din ang kanilang loved ones. Si Shuvi, winelcome ng kanyang besties, kabilang si ex-PBB housemate Ashley Ortega, pati ng Sparkle executive sa pangunguna ni First Vice President for Sparkle GMA Artist Center, Joy Marcelo. Naroon din ang kapwa Sparkle artists at ang kanyang version ng TDH, si Anthony Constantino. Tall, dark, and handsome. Biro tuloy ng netizens, evicted man si Shuvi ay tila siya pa rin daw ang big winner. Hirit naman ni Maom o Ate Klang. Pero ang island ate ng Cebu di na napigilang maging emosyonal nang makausap via video call ang kanyang pamilya. Ayun, nag-video call po kami kaagad. Nag-sorry ako. Nung lumabas po ako, nasaktan lang po ako na hindi ko po nagawa yung promise ko sa kanila na maging big winner. And, yun. Pero naging masaya naman po sila sa akin and naging proud naman daw po sila sa akin. Full support din kay Shuvi si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na tinawag siyang big winner. Nawala man si Shuvi sa PBB, mapapanood nyo naman siya sa Encantadia Chronicles Sangre kung saan gaganap siya bilang si Veshdita. I'm very excited. We've been working hard for this 2 years even para po pagandahin ang show na to para sa inyo. Encantadia! Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Covered court ang nagsisilbing classroom po ngayon na mahigit 600 estudyante ng San Francisco High School sa Quezon City matapos magkasunog doon. Hati-hati sa covered court ang 8 sections ng grade 10 students ngayong umaga at 8 section ng grade 9 mamayang hapon. Ayon sa principal ng San Francisco High School, pansamantala lamang ito. Simula raw bukas, ililipat ang mga epektadong estudyante sa gusaling ginagamit ng senior high school students. Sabi ng Bureau of Fire Protection, kabilang sa mga nasunog kahapon, ang 11 classroom, library, Form 137 ng ilang estudyante. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, prioridad nila sa ngayon ang makahanap ng mga silya na pupwedeng gamitin ng mga estudyante. Magbibigay rin daw ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Pumasok ang lalaking yan sa isang apartment sa barangay Alihis sa Bacolod City. Maya-maya lang, makikitang iba na ang suot niyang pangitaas at may dala na siyang bag habang inaakyat ang bakod ng bahay palabas. Nakuha umuno ng lalaki ang mga sapatos, bag, bracelet at iba pang gamit ng umuupa sa apartment. Ayon sa biktima, pangalawang beses na raw itong nangyari. Una raw ay noong Mayo kung saan nakunan pa sa cellphone ang pagtakas ng salarin. Umaabot sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng mga natangay ng salarin. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakinanlan ng salarin. Plano naman ng may-ari ng apartment na magdagdag ng CCTV roon pati na barbed wire sa bakod. Dahil sa sunod-sunod na oil price hike, susubukan na raw ng isang transport group na pumasada ng ilang electric jeepney. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Susubukan na ng grupong Altodap na magpatakbo ng mga electric jeepney sa kanilang ruta sa Binangonan, Rizal at Santa Lucia, Pasig. Papalitan daw nila ang dalawa nilang traditional jeepney. Dalawang electric muna ang susubukan namin. Kung ito po ay magiging maganda, siguro po itutuloy-tuloy namin. May nagsabi na rin sa akin, by 2040, puro mga electric vehicle. Baka panahon na para makapag-testing tayo ng mga electric vehicles. Inaayos na lang daw nila ang mga papeles ng electric jeepney sa LTFRB at pagugulungin na nila ito sa kalsada ngayong buwan o sa Hulyo. Meron kaming nakunan na electric na may charging station sila dito sa Cainta. Ang tanong po natin dyan, ilang oras ang charging natin? At kailangan pa po magtayo tayo ng charging station. Ang tanong po, magkano kamahal itong baterya? Alam po natin, ito yung pinakamahal dito, baterya.
Sabi ng Altodap, gusto na nila mag-electric jeepney dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinigpitan ng mga otoridad dito sa Pangasinan ang pagbabantay kasunod ng pagsimula ng klase sa mga pampublikong paaralan. Balitang hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Tatlo ang anak ni Aling Zenaida ang papasok ngayong araw. Mula sa kanilang bahay, sumasakay ng tricycle ang mga anak para makapunta sa kani-kanilang eskwelahan. Ang palagi raw niyang bilin sa mga anak, iwasang sumakay sa tricycle na overloading. Mas okay naman po yung para iwas disgrasya sa mga bata. Ang ganitong uri ng mga reklamo ang maigpit daw na babantayan ng Land Transportation Office o LTO ngayong balik eskwela simula ngayong araw para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at iba pang pasahero. Mga law enforcement natin, pag brigada eskwela, daily yan, nandyan sa mga gate ng mga schools. No? Tumutulong sila sa traffic on order. Samantala, nasa 1,454 na pulis ang idineploy sa iba't ibang lugar sa Pangasinan sa pagsisimula ng klase ngayong araw. May mga itinayo ring police assistance desk. Magtatagal ang kanilang deployment hanggang June 27. Sa Dagupan, 85% ng kabuuang puwersa ng pulisya ang idineploy ngayong pasukan. Katumbas ito ng mahigit 100 pulis na ipakakalat sa mga paaralan at kakalsadahan sa lungsod. 2 pulis ang itatalaga sa kada paaralan. Katuwang ng mga pulis ang mga post enforcer at mga opisyal ng barangay. Nanawagan ang pulisya sa mga magulang na tutukan din ang kanilang mga anak na papasok sa paaralan. Isa rin po tayo na may responsibilidad sa crime prevention. So tulungan po natin ang ating kapulisan. CJ Turida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong unang araw ng pasukan, patuloy pa rin ang pagtanggap ng ilang paaralan ng late enrollees para sa school year 2025-2026. Sa Lagaw National High School sa General Santos City, may inihanda na silang lugar para tanggapin ang mga late enrollee. Naasikaso raw ito ng kanilang non-teaching personnel para hindi maantala ang pagtuturo ng kanilang mga guro. Sa Iloilo City National High School, mahigit 6,000 estudyante na ang naka-enroll na inaasahan pang madagdagan dahil sa late enrollees. May bago namang gusali ang Don Vicente Rama Memorial Elementary School dito sa Cebu City. Ang problema, kulang pa rin ang mga mesa at upuan. Kaya ipagagamit daw muna ang mga lumang mesa at upuan sa mga estudyante. Samantala, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Education na mag-hire ng libu-libong guro at administrative staff para mabawasan ang kanilang workload. Kasunod po yan ang pagbisita niya sa isang paaralan ngayong pasukan. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, katatapos lang mag-ikot at mag-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Epifanio de los Santos Elementary School o EDSES sa Malate, Maynila. Isa raw itong EDSES sa mga pinakamalalaking elementary school sa buong lungsod. Bumati at nakipagkwentuhan ng Pangulo sa mga mag-aaral, magulang at mga guro. Sa isang punto, pumasok siya sa isang classroom o sa classroom ng Juan Gumamela para subukin ang reading skills ng ilang grade 1 students sa pamamagitan ng flashcards. Ininspeksyon din ng Pangulo ang security system ng eskwelahan. May Zoom meeting din na nakasetup kung saan nakausap ng Pangulo ang mga kinatawan ng hindi bababa sa 9 na eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kinumusta niya ang pagbubukas ng klase at ang mga issue na kinaharap nila. Sabi ng Pangulo, inutusan niya na raw ang DepEd na mag-hire ng 20,000 bagong guro at 10,000 bagong administrative staff para raw ito madagdagan ang mga guro at mabawasan ng load o mga tungkulin nila. Nais daw ng Pangulo na nakafocus lang o nakatutok lang sa pagtuturo ang mga guro. Nabababaan din si Pangulong Bongbong Marcos sa 60% ng mga eskwelahan sa Pilipinas sa may internet connection. Kaya inutusan niya na raw ang DICT na solusyonan ito. Kakibat din ito ang pagsisigurong maayos ang supply ng kuryente. Kasama sa inspeksyon si DepEd Secretary Sonny Angara na sinabing maayos at wala naman daw reported incident sa pagbubukas ng klase sa buong bansa. Dito raw sa EDSES, may nakita lang na minor repairs na kailangan gaya ng pag-aayos ng pintura sa iba't ibang bahagi ng pasilidad.
Connie, dahil malaking eskwelahan nitong EDSES ay wala silang problema sa kakulangan ng classroom kaya hindi nila ginagawa yung shifting. Kaya sa mga oras na ito ay pauwi na ang lahat ng mga estudyante nitong paaralan. Yan ang latest mula rito sa Malate, Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Mga mare at pare, simula na ng pinakamagandang laban. Mapapanood na ngayong araw ang much-awaited GMA Network View Original at Creation Studios series na Beauty Empire. I was born rich. Kahit hanggang round 12 pa. Ilang layers ba ng foundation yung gamit mo today? Kasi parang ang kapal ng mukha mo, yung ambisyosa. It's giving So Fur Palaban vibes. Yan ang newest trailer featuring our queens, Barbie Forteza as Noreen Alfonso at Kailin Alcantara as Shari De Jesus. May pasilip na rin sa mga eksenang kinuhana ng production team sa South Korea. Kasama rin nina Barbie at Kailin sa serye, sina Rufa Gutierrez, Gloria Diaz, Chue Bo-min, Sam Concepcion at marami pang iba. Ano kaya ang magiging role nila sa journey ng ating mga bida? I-stream na yan mamaya sa View. Makapanood naman ang Beauty Empire sa GMA sa July 7. Tumatawid ang isang lola sa Barangay Pahina, San Nicolas, Cebu City. Bago makarating sa dulo, sinalpok siya ng isang humaharurot na motorsiklo. Tumilapon ang babae na tumba naman ng rider at kanyang motorsiklo. Nadala agad ang biktima sa ospital pero nasawi siya makalipas ang isang araw. Nasa kustodiya ng Traffic Enforcement Unit ng motorcycle rider na isang dayuhan na sugatan sa insidente. Inako na umuno ng rider ang gastusin sa ospital ng nasawing biktima. Hindi na siya nagbigay ng pahayag sa media. 30 kilometers per hour na speed limit ng mga sasakyan sa mga urban area sa bansa. Yan ang minumungkahi ng isang road safety group para iwas daw sa aksidente. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Ang disgrasya sa kalsada pwedeng mangyari kahit anong oras at lugar. Gaya nitong van for hire na sumalpok sa poste sa Tacloban noong Martes na ikinasawi ng isang pasahero. Wala rin itong pinipiling edad. Bata man gaya ng 3 taong gulang sa Maynila na kailangang maoperahan matapos mabundol at madaganan ng tricycle. O matanda, gaya ng 2 lolang nasawi sa magkahiwalay na pagbangga ng motorsiklo sa Cebu City at Davao City. Ang rider namang si Frederick Tabigne minsan ang nameligro dahil muntik madisgrasya. Kahit na anong gawin nating ingat sa karsada, mayroon pa rin talagang mga balasubas mag-drive. Biglang nagbaba ng pasahero yung tricycle. Tapos biglang nung pagbaba ng pasahero niya, biglang kumaliwa, tama-tama naman paparating po ako pero mabagal lang naman yung takbo ko noon. Kaso talagang inabot ako nung bigla niyang pagliko. Ayon sa Department of Health o DOH, pang-5 na sa cause of death ng mga Pilipino ang mga disgrasya sa kalsada. Habang sa mga kabataan hanggang edad 29, ito ang nangungunang rason ng pagkamatay. Bukod sa paggamit ng safety gear at pag-iwas sa mga distraction gaya ng paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, ayon sa DOH, mahalaga raw na maging kalmado ang mga motorista at kailangan din ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas. Tumaas pa from 2022 to 2023 ang road deaths. So to me, maka-lax yung ating implementation. Ang dami ng laws Pinakita nung taga-LTO, ang daming batas, helmet law, seatbelt law, yung rider sa motorcycle law, pati child seat, batas pala yun. Isa yun sa mga dapat gawin, enforcement. May batas na The laws are there but we need enforcing of the law. Mungkahi ng grupong Move as One gawing 30 kilometers per hour ang speed limit sa urban areas. 30 kilometer per hour speed limit in urban roads is the number 1 recommendation. Bakit? Ni-research nila and they found it will actually reduce road fatalities by about 40%. Ang laking bagay nito. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng MMDA. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Makatutulong nga ba ang mungkahing 30 kilometers per hour na speed limit sa urban areas para makaiwas sa aksidente? Basahin natin ang sabi dyan ng netizens. Payag dyan si Dan Burns.
Pati si VR Alvarez na sang-ayong makakabawas ito ng aksidente sa kalsada. Pagbiro naman ni Suyu Uchiha, agree siya sa suggestion dahil di rin naman daw nakakaabot sa 60 kilometers per hour na current speed limit sa ilang kalsada dahil sa traffic. May point naman, no? Pareho naman ang tingin ni na Pao Padilla at Mark Sanggalang na dapat higpitan na lang ang requirements para makakuha ng driver's license. Band-aid solution lang daw ito, sabi naman ni Josh, dahil ang totoong problema raw ay ang mga hazard sa kalsada. Ayan. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 23 anyos na motorcycle rider matapos makasalpukan ng isang AUV sa Santa Barbara dito sa Pangasinan. Lagi pa sa CCTV ang pagtilapon ng rider at kanyang motor. Base sa investigasyon, binabagtas ng AUV ang National Highway na bahagi ng Barangay Maningding nang biglang nag-U-turn ang motor. Dinala sa ospital ang rider pero hindi na siya umabot ng buhay. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ng rider. Nakatakda raw mag-usap ang AUV driver at ang pamilya ng biktima. Kritikal ngayon sa ospital ang isang lalaki matapos siyang saksakin ng sariling kuya sa Mabinay, Negros Oriental. Sabi ng ilang saksi sa pulisya, nag-iinuman noon ang magkapatid sa kanilang bahay. Nang malasing, nagtalo raw ang magkapatid hanggang sa kumuha ng kutsilyo ang sospek at pinagsasaksak ang kanyang kapatid. Namagitan ng mga saksi kaya nahuli agad ang sospek. Humingi ng tawad ang sospek sa kanyang nagawa. Paliwanag niya, sinaway lang niya ang nakababatang kapatid na inaaway noon ang misis niya o hipag ng sospek. Pero minasama raw ito ng kapatid niya. Mahaharap ang sospek sa reklamong frustrated homicide. Wala pang pahayag ang iba pa nilang kaanak. Abisala mga Encantadix, the long wait is finally over dahil mapapanood na mamaya ang Encantadia Chronicles Sangre. Bago ang world premiere, bumisita ang new generation of Sangres sa Bagong Silangan Elementary School sa Quezon City ngayong balik eskwela. Hiyawan at palakpakan ang natanggap ni Bianca Umaling, Faith De Silva, Kelvin Miranda at Angel Guardian mula sa new generation of Encantadix sa kanilang guesting sa unang hirit. Nagsangre po sila Astera, Flamara, Adamus at Dea at nagbigay din ng mensahe. Full force rin sila sa kanilang warrior costume sa kanilang guesting sa All Out Sundays. Kinanta naman ni Asia's Limitless star Julian San Jose ang theme song ng serye. Last Saturday, dumalo ang iconic beloved character na si Imaw sa Day 2 ng Toycon Pop Life Festival sa Pasay. Full force rin ang mga sangre sa pilot episode screening ng series sa Kapuso Brigade at may meet and greet din sila roon. At speaking of pilot, mamaya na ang Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Sa iba pang balita, sa gitna po ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran, naudlot ang biyahe ng 18 OFW na papunta sa ng Israel. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, dahil nga sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Iran at Israel, isinara ang airspace papuntang Israel at kalapit na bansang Jordan. Dahil dito, Connie, stranded nga po ang mga OFWs na babalik sana ng Israel para ituloy ang trabaho at ilang OFWs na papunta sana ng Jordan. At matapos ma-stranded ng 2 araw sa airport sa Dubai, pinabalik na sa Pilipinas muna ang 18 OFWs. 15 sa kanila, Connie, mga Pinoy caregivers na returning OFWs sa Israel na nagbakasyon lang sa Pilipinas at inabutan ng gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Ang 3 naman ay mga first-time OFWs na papunta sa ng Jordan. Bibigyan po ng take 50,000 pesos ng DMW at OWA ang mga hindi nakabiyaheng OFWs para may panggastos sila ng ilang linggo habang hindi pa tiyak kung kailan sila makakabiyahe para makapagtrabaho na. Ang pinagtutuunan ng pansin ngayon, Connie, ng DMW o Department of Migrant Workers ay ang sitwasyon ngayon ng mga OFWs na nasa Israel na aabot sa mahigit 30,000 na karamihan ay mga caregivers at hotel workers. Handa rin daw ang DMW at Philippine Embassy sa Israel para sa repatriation ng mga Pilipinong nais nang umuwi na patuloy daw na daragdagan ng bilang. Pinaghahandaan na rin ng Philippine Embassy at DMW ang repatriation sa pamamagitan ng by land
at by sea dahil sarado nga ang airspace sa Israel. Sa ngayon, ayon sa Philippine Embassy sa Israel, sa 30,000 na Pilipino, 13 pa lang ang nag-abiso na nais talaga nilang bumalik na sa Pilipinas. Sa Iran naman, Connie, may hindi raw bababa sa 30 Pilipinong nagtatrabaho roon pero hindi pa malinaw kung undocumented sila pero handa rin daw ang DMW sa pakikipagtulungan sa DFA na ma-repatriate sila kung kinakailangan. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Di ba ang liit ng isa? Update tayo sa airstrikes ng Iran sa Israel kung saan ilang kababayan natin ang sugatan. Kausapin natin si DMW Secretary Hans Leo Kakda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang hapon, magandang tanghali, Sir Rafi, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, kumusta na po yung kondisyon ng mga Pilipino na nasaktan o nadamay dun sa airstrikes ng Iran? Well, sa ngayon, apat nga sila, no? Apat sila na dinalaw sa ospital kamakailan lamang, team led by the Philippine Embassy ni Ambassador Arlene Rao. At doon sa apat, 2 na ang na-discharge. Isa doon sa apat, 3 ay OFWs, isa ay dual citizen. Doon sa 2 na-discharge, isa doon yung dual citizen. So yung 2 naiwan sa ospital of the 4 ay OFWs, critical condition, yung isa ay recovering mode na siya. So 2 remain in hospital, 2 have been discharged, and 3 out of the 4 are OFWs. Secretary, ano pong kwento nila? Nakapunta ba sila dun sa kanilang shelter? Or nung tumama yung mga may kwento ho ba sila? Wala pa kaming detalye in terms of kung ano talaga nangyari, except na mukhang hindi nakaabot sa shelter itong 2 napinsala. Ganun muna ang alam namin. At pangalawa, nakapanayam namin yung higit kumulang mga 14 naman dun sa Rehovot. Sa Rehovot kasi yung talagang may napuruhan na area o buildings doon. Opo. Kung saan nandun yung mga kababayan natin. At ang sabi naman na nung mga 14 yung natulungan natin, may naka-shelter na rin sila ngayon. Sina-shelter natin sila. At sabi naman nila na karamihan ay nakaabot sa bomb shelter. Kaya't naligtas sila. But sa ngayon, walang matirhan itong at least 8 na kababayan natin at we have given them temporary accommodation. Okay. At least sa Israel po, latag yung tulong na pwedeng ibigay sa kanila. Hindi ba? Sa Iran po, bagamat mas konti yung mga Pilipino ron, kumusta yung kalagayan ng ating mga kasamahan sa Iran, nakipag-exchange ako ng messaging with Ambassador Manalo doon sa Tehran. 30 ang kababayan natin doon. So far, walang napabalitaan na sila'y apektado. Kasing apektado halimbawa ng mga nasa Israel kasi alam naman natin na targeted ang missiles ng Israel patungong Tehran, patungong Iran. So wala pa tayong napabalitaan na OFW doon sa 30 na adversely affected at least doon sa Tehran. But nevertheless, we are prepared, no? Kung sila'y kailangan ilikas o repatriate, ito rin ay napag-usapan namin ni Ambassador Manalo, yung preparasyon in terms of repatriating them from Iran. Ayun, military target nga lang daw ang target sa Iran. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po. DMW Secretary Hans Leo Kakda. May huli ka ba? Yan ang tanong na sasagutin ng inilunsad na website ng Metro Manila Development Authority. Para malaman kung mayroon ka ng violation sa No Contact Apprehension Policy, puntahan lamang po ang mayhulika.mmda.gov.ph. Ilagay lamang po ang detalye gaya ng plate number o conduction sticker at MV file number. Samantala, kasama rin po ng MMDA sa press conference ngayong umaga si PNP Chief Nicolas Torre III. Ayon sa MMDA at PNP, pwede ring magamit ang NCAP cameras para sa crime prevention. Ito naman, taas kamay kung sino daw ang excited magbalik eskwela ngayong araw. Paano naman ang mga hindi pa ready gumising ng maaga tulad ko? Ayan, pwedeng entry ang isang baby boy sa Samal, Bataan. Ready ka na ba mag-school? Hindi pa!
Wow, violent reaction. Yan. Reaction ng 2 years old na si Butchoy habang kumakain sila ng kanyang mommy Danica. Natanong kasi ni Butchoy kung ready na ba siyang pumasok. Si Butchoy ay first time papasok sa daycare this school year. Handa na raw ang mga gamit pang school ni Butchoy. Kaya naman, nagulat si mommy sa reaksyon ng anak. #daming relate sa nakakatuwang reaksyon ni Butchoy. Benta sa netizens ang instant cuteness ni Butchoy na may 2 million views na. Kaya naman certified Trending! Cute ni Butchoy. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.